Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang mangingisda na pinagtabuyan at minaliit na mga mapagmataas na may-ari ng isang marangyang resort. Ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang mga luma at punit-punit na damit, ay isang lihim na yayanig sa kanilang buong pagkatao. Sino nga ba talaga ang mangingisdang ito na tinawag nilang basura? At anong klaseng paghiganti ang naghihintay sa mga taong walang respeto? Huwag kayong kukurap dahil ang twist sa dulo ay tsak na hindi nyo inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. At simulan na po natin. Sa gitna ng asul at nagliliyab na dagat ng Isla de Oro, isang maliit at luma na bangka ang dahan-dahang dumaong sa puting buhangin ng The Golden Horizon Resort. Ito ang pinakasikat at pinakamahal na resort sa buong probinsya, kung saan ang mga bisita ay mga milyonaryo at kilalang personalidad. Ngunit ang dumarating na panauhin ngayon ay malayo sa imahe ng karangyaan. Si Mang Emilio, suot ang kanyang kupas na sando at pantalon na puno ng tagpi, ay hirap na bumaba sa kanyang bangka habang hila-hila ang isang lumang cooler. Ang kanyang balat ay tila uling sa tindi ng araw at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa dekadang pagtatrabaho sa dagat. Sa wakas, nakarating din. Kay ganda na pala talaga ng lugar na ito. Parang kailan lang. Hindi pa man nakakakbang ng malayo si Mang Emilio ay hinarangan na siya ng dalawang security guard. Kasunod nito ang pagdating ng manager ng resort na si Jerwin. Suot ang kanyang mamahaling polo at salamin na itim. Oy tanda, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita ang signboard? Private property ito. Bawal dito ang mga amoy isda at madudungis. Alis! Pasensya na, iho. Gusto ko lang sanang magpahinga sandali at uminom ng tubig. Masyadong matindi ang sikat ng araw sa laot. At ang bangka ko ay may konting sira. Wala akong pakialam sa bangka mo. Ang resort na ito ay para sa mga taong may pera. Hindi para sa mga pulubing tulad mo na nanlilimahid. Tingnan mo nga yung tinatapakan mo. Nadudumihan ang white sand namin dahil sa'yo. Habang sinisigawan ni Jerwin ang matanda, lumapit ang isa sa mga pangunahing investor ng resort na si Leo. Hawak nito ang isang baso ng mamahaling wine at tila nandidiri habang nakatingin kay Mang Emilio. Jerwin, ano bang kaguluhan ito? Bakit tinahayaan niyo makalapit ang basurang yan sa harap ng aking mga bisita? It's an eyesore man. Nakakasira ng view. Pasensya na, Sir Leo. Itong matandang mangingisda na ito, pilit na dumadaong. Paalisin ko na po agad. Iha, hindi naman yata tama na tawagin mo akong basura. Tao rin ako. Naghahanap buhay lang sa dagat na ito na pinalaki kaming lahat. Pinalaki? Baka ibig sabihin, kinulubot ka ng dagat. Look at you, old man. Wala kang puwang sa mundong ito. Ang dagat na ito, binili na namin ang karapatan dito. Kaya wala kayong karapatang tumapak dito kahit isang segundo man lang. Kinuha ni Leo ang baso ng tubig na hawak ng isang waiter na nagkataong dumaan. At sa harap ng maraming tao, ay dahan-dahan itong ibinuhos sa paanan ni Mang Emilio. O ayan, uminom ka sa buhangin. Pagkatapos niyan, lumayas ka na bago ko pa ipakubli ang bangka mong bulok sa ilalim ng dagat. Natahimik ang paligid. Ang mga turista ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay naaawa, ngunit karamihan ay nakikitawa na lamang dahil sa takot kay Leo. Si Mang Emilio ay nanatiling nakatayo. Hindi siya natinag, hindi rin siya nagpakita ng galit. Salip, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may dalang misteryo.
Ang lupang tinatapakan nyo ay tila napakataas sa inyong paningin. Ngunit tandaan ninyo, ang dagat ay may paraan ng pagbawi sa lahat ng ibinaon dito. Aba, sumasagot ka pa? Guard, kalad ka rin nyo na yan palabas. Itapon yung bangka niyan sa malayo. Agad na sinunggaban ng mga guard si Mang Emilio. Pinilit nilang itulak ang matanda pabalik sa kanyang maliit na bangka. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag ang lumang cooler ni Mang Emilio at bumakas ito. Ang mga tao ay nag-asahang isda ang laman nito. Ngunit laking gulat nila nang makitang wala itong laman kundi isang lumang satellite phone at isang gintong susi na may nakaukit na kakaibang simbolo. Mabilis itong kinuha ni Mang Emilio bago pa man makita ng iba ang detalye nito. Habang itinutulak siya palayo sa pangpang, tumingin siya sa malaking building ng resort. 15 taon. 15 taon kong hinayaan ng kalikasyang maghari rito. Ngayon, tila nakalimutan na ng mga tao kung sino ang tunay na tagapangalaga ng islang ito. Sabi ni Emilio sa sarili. Nang nasa laot na muli si Mang Emilio, kinuha niya ang kanyang satellite phone. May denial siyang numero na tanging iilang tao lamang sa buong mundo ang nakakaalam. Handa na ba ang lahat? Ituloy ang plano. Gusto kong malaman ng mga batang iyan kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan nila. Huwag niyo silang titigilan hanggang sa hindi sila lumuluhod sa harap ng dagat. Sino nga ba si Mang Emilio? Bakit siya may hawak na gintong susi at isang satellite phone na pangmilyonaryo? At anong klaseng unos ang paparating sa The Golden Horizon Resort? Ngayong nagising na ang natutulog, naiganti. Matapos itaboy si Mang Emilio na parang isang basahan, bumalik sina Jerwin at Leo sa kanilang maranyang opisina sa loob ng resort. Punong-puno sila ng katuwaan habang nagtatagay ng mamahaling alak. Tila ipinagdidiriwang ang kanilang pagtatagumpay sa pagpapaalis sa matanda. Ngunit ang hindi nila alam, habang lumalayo ang maliit na bangka ni Mang Emilio, ay siya namang paglapit ng isang unos na hindi kayang pigilan ng kahit anong dami ng pera. Nakita mo ba mukha na matandang yun, Jerwin? Akala mo kung sinong pilosopo. Ang dagat daw ay may paraan ng pagbawi. Ha? Ang dagat ay para sa mga taong marunong bumili nito. Tama ka, Sir Leo. Masyado kasing ambisyoso mga mahihirap ngayon. Akala nila, dahil lang sa matagal na silang nakatira sa paligid ng isla, ay sila nang may-ari. Hindi nila alam, ang hawak nating kontrata mula sa Global Crest Corporation ay hindi matitibag. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatawanan, biglang tumunog ang telepono sa lamesa ni Jerwin. Ito ang kanilang emergency line mula sa main office sa Maynila. Dahil doon ay nagkatinginan ang dalawa. Hello? Bakit napatawag kayo? May problema ba sa booking? Sir Jerwin? Sir, may malaking problema. Lahat ng ating bank accounts na nakapangalan sa resort ay biglang nag-freeze. Hindi rin natin makontak ang ating main investor sa abroad. At ang mas malala, may balitang ang mismong may-ari ng buong Isla de Oro ay papunta na dyan ngayon. Ano? Anong may-ari? Kami may-ari ng resort na ito. Binili ito ni Sir Leo sa Global Crest. Jerwin, ako na nga yung cellphone. Akong kakausap. Anong sinasabi mo? Anong may-ari? Kami ang may-ari ng resort na ito. Anong kalokohan bang sinasabi mo? Ako ang pinakamalaking investor. Sinong may-ari na sinasabi nyo? Sabihin nyo! Sir, hindi niyo po ba alam? Ang Global Crest ay isa lamang subsidiary ng EM Maritime Holdings. At ang may-ari ng EM Maritime, siyang may-ari ng buong lupain ng isla. Hindi lang ang resort. Ngayon lang po namin nalaman na binawi na nilang lahat ng permit natin. Hindi pa man naibababa ni Leo ang telepono, narinig nila ang isang napakalakas na ugong mula sa labas. Hindi ito ugong ng bagyo, kundi ang malakas na pagpag ng hélice ng isang helicopter. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa beranda ng opisina. Doon, nakita nila ang isang itim at makintab na helicopter
na may tatak na gintong angkla, ang simbolo ng EM Maritime. Ang mga turista sa resort ay nagsisigawan sa tuwa at pagkamangha. Ang helicopter ay direktang lumapag sa helipad na nakareserba lamang para sa The Big Boss. Jerwin, ayusin mong sarili mo. Baka ito na ang may-ari. Kailangan nating magpakitang tao. Baka nagkamali lang ang bangko. Mabilis na bumaba ang dalawa patungo sa helipad. Pawis na pawis sila habang inaayos ang kanilang mga mamahaling suot. Nang bumukas ang pinto ng helicopter, inasahan nilang isang lalaking naka-Amerikana at may mga bodyguard ang lalabas. Ngunit ang lumabas si isang lalaking naka-uniforme ng Navy. Isang mataas na opisyal. Kasunod nito ang 4 na lalaking nakasuot na may bitbit na mga dokumento. Welcome to the Golden Horizon, sir. Ako po si Jerwin, ang manager. At ito po si Sir Leo, ang ating pangunahing investor. Kanina pa po namin kayo inaasahan. Investor. Manager. Mula sa oras na ito, lahat ng operasyon ng resort na ito ay suspendido. Lahat ng inyong mga gamit ay kailangang iligpit sa loob ng 20 minuto. O ano? Hindi nyo pwedeng gawin sa akin ito. Marami akong koneksyon. Nasaan ang boss nyo? Gusto ko siyang makausap. Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Leo, isang pamilyar na tunog ng makina ng bangka ang narinig mula sa dalampasigan. Ang maliit at lumang bangka ni Mang Emilio ay muling dumaong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya inarang ng mga guards. Sa halip, ang mga guards ay nakatayo ng matuwid at sumasaludo. Ang mga lalaking nakasuot na galing sa helicopter ay mabilis na tumakbo patungo sa dalampasigan. Sinalubong nila ang matanda. Ang isa sa kanila ay kinuha ang lumang cooler ni Mang Emilio na parang isang napakahalagang kayamanan. Hindi maaari. Ang pulubing yan. Naglakad si Mang Emilio patungo sa kinaroroonan ni Jerwin at Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang pagod na itsura. Bagamat suot pa rin ang kanyang lumang sando, ang kanyang tindig ay tila isang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian. Sabi ko sa inyo, iho, ang dagat ay may paraan ng pagbawi. At ako ang dagat na tinutukoy ko. Mang Emilio? Kayo? Kayong may-ari ng EM Maritime? Kayong nagmamay-ari ng islang ito? EM stands for Emilio Monteverde. Binili ko ang islang ito bago pa man kayo ay pinanganak. Hinayaan ko kayong magtayo ng resort dahil akala ko ay makakatulong kayo sa kalikasan at sa mga tao rito. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Ginawa niyong bakuran ng inyong kayabangan ang lugar na ito. Sir Emilio, patawarin niyo po kami. Hindi po namin alam. Akala po namin na isa lamang kayong mangingisda. Mangingisda naman talaga ako. At ngayong araw, nakahuli ako ng 2 malaking isda na kailangan turuan ng leksyon. Inabot ni Mang Emilio ang gintong susi na nalaglag kanina sa isa sa kanyang mga tauhan. Ipasara ang buong resort. Ang lahat ng mga empleyadong minalit nila ay bigyan ng bonus at ilipat sa ibang hotel ko sa lungsod. Pero ang 2 ito, siguraduhin ninyong hindi sila makakaalis sa islang ito hanggat hindi nila nililinis ang bawat piraso ng basurang itinapon nila sa aking karagatan gamit ang kanilang mga kamay. Hindi niyo po pwedeng gawin ito. May karapatan ako. Sir Leo, Ang inyong kontrata ay may morality clause. Dahil sa ginawa niyong pagtrato sa may-ari ng lupa, void na ang lahat ng inyong shares. Wala na kayong pera at wala na kayong kapangyarihan. Dito na tuluyang nagdilim ang paningin ni Leo habang si Jerwin naman ay hindi na makapagsalita sa tindi ng hiya at takot. Ang dating mga hari ng resort, ngayon ay mga bilanggo na sa sarili nilang kasakiman. Ngunit dito ba nagtatapos ang kwento? Hindi pa. Dahil may isang lihim pa si Mang Emilio na hindi pa nalalantad. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng dagat na mismong sina Jerwin at Leo ang makakatuklas sabang sila ay naglilinis. Ang sikat ng araw na dati ay nagbibigay ng ganda sa resort
ay tila naging parusa na ngayon para kina Jerwin at Leo. Wala nang kanilang mga air condition na opisina. Wala na ang mga waiter na nagdadala ng malamig na inumin. Ngayon, sa ilalim ng matinding init, ang dalawa ay nakaluhod sa mababaw na bahagi ng dagat. Suot ang mga orange na vest at may hawak na mga sako ng basura. Binabantayan sila ng mga tauhan ni Mang Emilio na hindi marunong ngumiti, habang ang ibang mga turista ay inilikas na patungo sa ibang hotel. Tanging sina Jerwin at Leo ang naiwan upang harapin ang bunga ng kanilang kayabangan. Sir Leo, hindi ko na kaya. 3 oras na tayong nagpupulot ng mga plastik at bubog dito. Makati ng balat ko sa alat. Kasalanan mo ito, Jerwin. Kung hindi mo sinigawan ng matandang iyon, hindi sana tayo nauwi sa ganito. Mayaman ako. Hindi ako dapat naglilinis ng basura. Mula sa malayo, sa itaas ng isang malaking yate na nakadaong malapit sa pangpang, nakatingin si Mang Emilio. Hawak niya ang kanyang lumang satellite phone at may kausap sa kabilang linya. Ang kanyang anyo ngayon ay formal na. Isang puting lining na polo at shorts. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim gaya ng dati. Siguraduhin niyo na walang makakalusot na balita sa media hanggat hindi natatapos ang unang yugto. Gusto kong maramdaman nila kung paano maging maliit, kung paano maging walang boses. Ibinaba ni Mang Emilio ang telepono at naglakad patungo sa pangpang. Lumapit siya sa 2 lalaking halos magmakaawa na sa pagod. Mukhang nahihirapan na kayo. Bakit? Hindi ba ninyo kayang linisin ang kalat na kayo rin naman ang nagpahintulot na itapon dito? Don Emilio, parang awa niyo na po. Babayaran ko po kayo. Doble, triple. Kunin niyo lang lahat ng ari-arian ko. Huwag niyo lang po akong ipaya ng ganito. Sabihin niyo lang kung magkano ang kailangan niyo. Pera. Leo, ang perang ipinagmamalaki mo ay barya lang sa akin. Ang hinihingi ko sa inyo ay hindi pera, kundi ang inyong dignidad na itinapon nyo nung hinarap nyo ako kanina. Ngunit may isa pa kayong misyon. Itinuro ni Mang Emilio ang isang bahagi ng dagat na napapalibutan ng mga matatalim na bato, malayo sa pangpang ng resort. Sa ilalim ng mga batong iyan, may isang lumang kabaong na gawa sa bakal. Yan ay hindi ginto at hindi rin kayamanan ang laman niyan. Pero gusto kong kayong dalawa ang sumisid at mag-angat niyan. Kung magagawa nyo yan bago lumubog ang araw, palalayain ko kayo. Kabaong, sir? Bakit may kabaong sa ilalim ng dagat nyo? Dahil lang islang ito ay hindi lang basta resort. Ito ay isang libingan ng mga alaala. At kayong dalawang susi para mabuksan ang katotohanang matagal ko nang itinago. Wala nang nagawa ang dalawa. Kahit takot ay sumisid sila. Ang tubig ay malalim at madilim sa bahaging iyon. Habang sumisisid, nakita ni na Jerwin at Leo ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanilang mga puso. Hindi lang basta kabaong ang nandoon. Sa ilalim ng dagat, nakatayo ang isang maliit na kapilya na nilamon na ng tubig at mga korales. Sa gitna ng kapilyang iyon ay ang sinasabing kabaong na bakal. Pilit itong inangat ng dalawa gamit ang mga tali na ibinigay ng mga tauhan ni Mang Emilio. Matapos ang halos 1 oras na pakikipagbuno sa agos at bigat, sa wakas ay naiangat nila ito sa pangpang. Nanginginig ang mga kamay ni Jerwin at Leo habang pinapanood si Mang Emilio na lumalapit sa kabaong. Kinuha ng matanda ang gintong susi na nakita nila kanina sa kanyang cooler. Dito nyo malalaman kung bakit ako nagpanggap na mangingisda sa loob ng maraming taon. Nang bumukas ang kabaong, hindi mga alas o pera ang nakita nila. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang uniforme ng isang batang mangingisda, at isang dokumento na may selyo ng gobyerno mula pa noong 1950s. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang isang sulat na nakalagay sa isang bote. Binasa ni Mang Emilio ang sulat ng malakas, sapat na para marinig ni na Jerwin at Leo. Sa sino mang makakahanap nito,
Ang islang ito ay pag-aari ng mga taong may malasakit sa dagat. Kapag ang huling isda ay namatay at ang huling patak ng tubig ay nalason, doon lamang ninyo maunawaan na hindi nakakain ng pera. Tumingin si Mang Emilio kay Leo. Ang tatay ko, ang unang mangingisda rito. Pinatay siya ng mga taong tulad ninyo. Mga taong gustong angkinin ang isla para sa negosyo ng walang pakundangan sa kalikasan. Nagpanggap ako mangingisda para hanapin ang mga taong may pusong tulad ng mga pumatay sa ama ko at nahanap ko kayo. Napayuko si Jerwin. Sir, wala po kaming kinalaman sa nangyari sa tatay ninyo. Wala nga, Jerwin. Pero ang ugali ninyo ay kaparehong kapareho nila. Ang pagtrato nyo sa mga maliit na tao ay ang dahilan kung bakit nagiging madilim ang mundong ito. Pero may twist ang kwentong ito na hindi nyo inaasahan. Biglang may dumating na isa pang sasakyang dagat. Isang patrol boat ng mga pulis. Ngunit hindi sila narito para arestuin si Mang Emilio. Lumabas ang isang opisyal at lumapit kay Leo. Mr. Leo, bukod sa mga paglawag mo rito sa isla, lumabas na rin ang resulta ng investigasyon sa lungsod. Ikaw ay inaaresto sa kasong money laundering at illegal acquisition ng mga lupain. Kasama mo ang iyong manager na si Jerwin sa mga dokumentong nakuha namin. O ano? Mang Emilio, alam niyo ba ito? Kayo ba ang nagsuplong? Sabi ko sa inyo, nagpanggap ako mangingisda para makahuli ng malaking isda, di ba? Hindi ko lang kayo binigyan ng leksyon sa kagandahang asal. Tinapos ko na rin ang inyong illegal na gawain. Habang pinapaspas ang posas sa mga kamay ni na Jerwin at Leo, isang malakas na revelasyon pa ang binitawan ni Mang Emilio na nagpaguhos sa kanilang natitirang pag-asa. At isa pa, ang resort na ito, hindi ko ito ipapasara. Gagawin ko itong isang marine sanctuary at paaralan para sa mga anak ng mga mangingisda. At ang lahat ng perang nakuha niya sa pang-aapi, iyon ang gagamitin kong pondo. Ngunit bago pa man madala ang dalawa sa patrol boat, may isang tao ang biglang sumulpot mula sa likuran ni Mang Emilio. Isang babaeng kamukhang kamukha ng asawa ni Leo. Anong kinalaman ng asawa ni Leo kay Mang Emilio? At bakit tila may mas malalim na lihim ang matanda tungkol sa pamilya ni na Jerwin at Leo? Habang hila-hila ng mga pulis ni na Jerwin at Leo patungo sa patrol boat, isang mabilis na speedboat ang huminto sa pangpang. Isang babaeng elegante, suot ang malaking sunglasses at itim na damit, ang nagmamadaling bumaba. Siya si Sandara, ang asawa ni Leo. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa kanyang asawa para tulungan ito, dumiretso siya kay Mang Emilio. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang asawa na akala niya ay nasa Maynila para sa isang charity event ay narito sa liblib na isla. Sandro! Sandro! Tulungan mo ako! Ang matandang ito, baliw siya. Pinapaaresto niya tayo. Tawagan mo mga abogado natin. Hindi siya nilingon ni Sandra. Huminto ang babae sa harap ni Mang Emilio. Daan-daan niyang tinanggal ang kanyang salamin at makikita ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa gulat ng lahat, lalo na ni na Jerwin at Leo, dahan-dahang lumuhod si Sandra sa paanan ng matandang mangingisda. Papa, patawarin niyo po ako. Ngayon lang ako nakabalik. Hindi ko po alam na ganitong ginawa nila sa inyo at sa islang ito. Tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Leo. Ang matandang tinawag niyang basura, ang mangingisdang binuhusan niya ng tubig sa paa, ay ang mismong ama ng kanyang asawa. Ang biyanan niyang matagal nang sinasabing nawawala o patay na ay ang bilyonaryong may-ari ng EM Maritime. Tumayo ka, Sandra. Sinabihan kita noon. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng brilyante, kundi sa linis ng budhi. Pinili mong pakasalan ng lalaking ito dahil sa ambisyon. Ngayon, tingnan mo ang dinala niyang kahihiyan sa ating pamilya. Sandro, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabing ang tatay mo, ang bilyonaryong si Emilio Monteverde?
Dahil gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka talaga, Leo. Nung nagpakilala ka sa akin, sabi mo ay galing ka sa hirap at marunong kang rumespeto. Pero nang makuha mo ang pera ng pamilya ko na ipinagkatiwala ko sa iyo, naging halimaw ka. Maging as sarili kong ama, hindi mo nakilala dahil ang tingin mo lang sa mga tao ay antas ng pera. Lumapit si Mang Emilio kay Leo. Ngayon, ang otoridad sa kanyang muka ay hindi na mapagkakaila. Ang boses niyang paos ay tila kulog sa pandinig ng mga nagkasala. Leo, noong pumasok ka sa pamilyang ito, binigyan kita ng pagkakataon. Ang The Golden Horizon Resort ay ang aking test para sa iyo. Hinayaan ko kayong hawakan ng operasyon habang nagmamasid ako mula sa laot. Nagpanggap akong mangingisda para makita ang tunay mong anyo kapag walang nakatingin. At ang nakita ko ay nakakasuka. Sir Emilio, ako po. Utosan lang po ako ni Sir Leo. Siya po ang nag-uutos na maging istrikto kami sa mga mangingisda rito. At ikaw, Jerwin, huwag mong isiping nakalimutan kita. Ang tatay mo ay dating katiwala ko rito. Pinag-aral kita, pinagtapos, at binigyan ng trabaho dahil akala ko ay may puso ka para sa mga taga-isla. Pero mas pinili mong maging aso ng isang taong mapang-api para lang sa mabilis na pera. Mas masahol ka pa sa amo mo. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng radyo mula sa mga pulis ang narinig. Don Emilio, may natagpuan po ang mga diver sa loob ng kapilyang nilubog nyo sa ilalim ng dagat. May isa pang bolt na nakatago sa likod ng altar. Mukhang ito ang hinahanap ninyo. Sabi ng pulis. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Emilio. Hindi na ito galit, kundi isang seryosong pangamba. Tumingin siya kay Sandra. Pagkatapos ay sa dagat. Sandra, dalhin ang dalawang yan sa presinto. Huwag silang bibigyan ng bail. At Leo, permado mo na ang mga dokumento kanina bago ka dumaong. Ang lahat ng ari-arian mo, pati na ang mansyon nyo sa Maynila, ay balik na sa AM Holdings. Wala ka ng kahit 5. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Sandra, asawa mo ako. Mula sa araw na ito, Leo, hindi na tayo magkakilala. Ipinaanal ko na ang kasal natin. Habang isinasakay ang dalawa sa patrol boat, mabilis na sumakay si Mang Emilio sa kanyang yate para tingnan ang sinasabing bolt na nakuha sa ilalim ng dagat. Kasama si Sandra, binuksan nila ang bolt sa loob ng yate. Ang laman, isang lumang mapa at isang listahan ng mga pangalan. Ang mga pangalang nakasulat ay mga opisyal ng gobyerno at mga negosyante na kasabwat sa pagpatay sa ama ni Mang Emilio noong unang panahon. Ngunit may isang pangalan sa dulo na nagpatigil sa paghinga ni Sandra. Papa, bakit nandito ang pangalan ng tatay ni Jerwin? At bakit may litrato ni Leo at Jerwin na magkasama ng bata pa sila? Tumingin si Mang Emilio sa malayo, sa papalubog na araw. Dahil ang pagtatagpo niyo ni Leo ay hindi aksidente. Sandra, planado ang lahat. Ang pagdating nila sa islang ito, ang pagpapakasal niya sa iyo, lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano ng paghihiganti na nagsimula pa bago ka isilang. Akala nila, sila ang mandaraya. Hindi nila alam. Sa simula pa lang, sila na ang huli sa lambat. Ano ang tunay na ugnayan ni Leo at Jerwin? Magkababata ba sila? At ano nakalagay sa mapa na tila magdadala sa kanila sa isang lugar na mas malayo pa sa Isla de Oro? Sa loob ng marangyang yate, nababalot ng katahimikan ng paligid habang nakatitig sina Sandra at Mang Emilio sa mga dokumentong galing sa ilalim ng dagat. Ang mga lihim na baon sa putik at alat ng dagat sa loob ng ilang dekada ay narito na sa kanilang mga kamay. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa sugat ng matalim na korales. Papa, ang ibig niyo bang sabihin, si Leo at Jerwin ay hindi nagkataong magkakilala? Pinlalo nila ang lahat para pasukin ang pamilya natin. Ang tatay ni Jerwin ang pumatay sa lolo mo, Sandra. Pero hindi niya yun ginawa ng mag-isa.
ang pamilya ni Leo ang nagpundo sa krimen para makuha ang lupain ng Isla de Oro. Noong bata pang dalawang iyan, nangako silang itutuloy ang nasimulan ng kanilang mga magulang, ang agawin sa atin ang lahat. Habang nagsasalita si Mang Emilio, biglang may narinig silang kaguluhan sa labas ng yate. Ang patrol boat na kinalululanan ni Leo at Jerwin ay hindi pa pala nakakalayo. Sa isang pagkakataon ng pagkakamali ng mga guards, nagawang mang-agaw ng baril ni Leo. Emilio, hindi pa tapos ito. Kang mawawala ang lahat sa akin. Sisiguraduhin kong sasama kayo sa impyerno. Tinutukan ni Leo ng baril ang tangke ng krudo ng yate ni Mang Emilio. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, mabilis na kumilos ang mga bihasang tauhan ni Mang Emilio. Isang sniper mula sa helicopter na nakabantay sa itaas ang nagpaputok. Isang warning shot na tumama sa kamay ni Leo. Dahilan para mabitawan niya ang baril sa dagat. Lumapit ang yate ni Mang Emilio sa patrol boat. Tiningnan ng matanda ang dalawang lalaking ngayon ay wala ng kalaban-laban, basang-basa at puno ng takot. Leo, Jerwin, akala nyo ba ay hindi ko alam ang bawat takbang ninyo? Alam ko ang tungkol sa lihim nyong bank account sa Switzerland. Alam ko ang tungkol sa mga peking titulo na sinubukan nyong ipagawa. Hinayaan ko kayo dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng inyong kasakiman. Sir Emilio, maawa po kayo. Si Leo lang may plano nito. Napilitan lang ako. Traitor ka talaga, Jerwin. Tayong dalawa nag-usap nito. Tumigil na kayo. Ang dagat na ito ay naging saksi sa lahat. At ngayon, ibibigay ko sa inyo ang parusang nararapat. Hindi kayo mabubulok sa ordinaryong kulungan. Ipinasa ko na ang lahat ng ebidensya sa International Maritime Court. Doon kayo hahatulan sa salang piracy, land grabbing, at human right violation sa mga mangingisda rito. Dinala na ang dalawa palayo. Habang lumiliit ang kanilang anino sa gitna ng karagatan, huminga ng malalim si Mang Emilio. Lumingon siya kay Sandra na ngayon ay nakayakap sa kanya. Ano nang mangyayari sa isla, Papa? Gaya ng sinabi ko kanina, anak, ang islang ito ay hindi natatawaging The Golden Horizon. Ibabalik natin ang dating pangalan nito, Isla de Esperanza. Magiging libre ang edukasyon para sa mga anak na mangingisda. Ang resort na ito ay gagawin nating isang research facility na magliligtas sa ating mga korales. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating marangyang resort na puno ng mga mapagmataas na tao ay naging isang masayang komunidad. Ang mga dating waiter na minaliit ni Jerwin ay mga supervisor na ngayon ng Marine Sanctuary. At si Mang Emilio, nanatili siyang simple lamang. Tuwing umaga, makikita mo pa rin siyang nakasuot ng kanyang lumang sando, nakasakay sa kanyang maliit na bangka at nangingisda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya mga batang mangingisda na tinuturuan niya ng tamang pagrespeto sa dagat at sa kapwa. Isang araw, habang nangingisda si Mang Emilio, may isang bata na nagtanong sa kanya. Lolo Emilio, totoo po ba na kayong pinakamayamang tao sa buong mundo? Hindi, iha. Ang pinakamayamang tao ay hindi ang may-ari ng maraming ginto sa bangko, kundi ang taong may sapat na pagmamahal sa kanyang puso para ibahagi ang yaman ng kalikasan sa lahat, at ang taong marunong limingon sa kanyang pinanggalingan. Doon natatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano kakataas sa lipunan, kundi sa kung paano mo pinakitutunguhan ang mga taong nasa ibaba mo. Dahil sa dulo ng araw, tayong lahat ay pantay-pantay sa harap ng lumikha. Parang mga alon sa dagat na darating at lilipas din. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento rito sa Tamokski TV. Sana ay may natutunan kayong aral sa buhay ni Mang Emilio, na ang pagpapakumbaba ay isang sandata na mas matalas pa sa anumang espada, at ang hustisya, gaano man katagal, ay palaging dumarating sa tamang panahon.
Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. I-komento niyo rin po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento. Muli, mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa mas marami pang kwento na puno ng inspirasyon at ng mga twist. Hanggang sa muli nating pagkikita mga katamokski, tandaan, ang tunay na yaman ay nasa loob, wala sa panlabas na anyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa walang sawang suporta. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.